Ladies and gentlemen, our dear graduates, please welcome our commencement speaker, Cara Patria David Cancio, whom we know as Miss Cara David. Maraming salamat po, Chancellor Zed Avisala. Avisala. Magsiupo na po kayo. Diyos ko, ang galing-galing naman ng MSU-IIT! Grabe! Grabe, pinipigilan ko yung iyak ko kanina, yung video ninyo. Sino man ang nag-edit nun tsaka nag-shoot nun, ang galing nyo, grabe! Panalong panalo. Kanina kausap ko si Chancellor Zed, sabi ko, ginugoosebumps ako kasi ang ganda-ganda ng graduation niyo. Uy, grabe kayo! Ay! Galing nyo! Ang galing nyo! Maayong hapon sa inyong tanan! Maayong hapon, Chancellor Dito Calan, members of the Board of Regents, MSU system officials and campus chancellors, MSU IIT officials, ang ating mga minamahal na magulang, palakpakan natin. At ang bida ng hapong ito, ang ating mga magsisipagtapos, palakpakan ninyo yung mga sarili. Alam niyo po, minsan lang po ako tumatanggap ng mga commencement exercises, gig. Ang hirap kasi! Diyos ko, Lord. Para sa akin kasi, isa sa mga pinakamahirap na speeches ay yung graduation speeches. Bakit? Because we are expected to give words of wisdom kahit minsan pakiramdam ko kulang pa ako sa wisdom. We are expected to hold your attention kahit alam ko namang 3 seconds na lang ang attention span ng mga kabataan ngayon. So please, mga bes, kapit lang tayo ha? Wala pong matutulog. Okay lang? Okay lang? Huwag niyo akong ilaglag ngayon. Wala pong matutulog ha? Okay. And lastly, we are expected to give you a roadmap on how to navigate the so-called real world. Kahit sa totoo lang, marami nang hindi real o totoo sa mundong ito. Katulad ng panloloko ng mga ex nyo. Diba? Sakit! Mga matatamis na salita ng mga ex nyo, hindi na real yung mga yan. Sinong nakarelate? But seriously, I am 51 years old, kahit na mukhang 35. Charot! Charot ba or rather, chares? Ah! Sorry po, baka mabash na naman ako ng mga ibang fans dyan. Wala na kasi yung syukla eh. I am 51 years old, but I still feel like a child. Marami pa akong hindi nalalaman. 30 years na akong journalist, pero takot pa rin ako sa maraming mga pagbabago sa mundo. I am an assistant professor at the university, pero ako pa rin ay isang estudyante ng buhay. Tulad ninyo, I am still trying my best to navigate the real world. At hindi ko pa rin ito kabisado at marami pa akong dapat matutuhan. Kaya ang ituturo ko sa inyo ngayong araw na ito, kung okay lang sa inyo life lessons na hindi nanggaling sa aking utak, pero life lessons na natutuhan ko sa aking pakikisalumuha sa ibang mga tao. 3 lang po ito, kaya mga bes, kapit lang, 3 lang po ito, please be patient with me. Ang title ng aking speech ay Pagtatapos at Pagsisimula.
Hindi po yan simula at wakas na parang SB19. Kala ninyo, hindi ako atin, ha? Sino bias nyo? Strawberry ako eh. Okay. Alam niyo po, isa sa pinaka-memorable na graduation na aking nasaksihan, nag-move. Ayun. Dapat nag-move na, di ba? Yung nag-move na dito ay, ba't hindi pa nag-move doon? Ha? May iPad ako dito, kala nyo. Click nyo na lang dyan, guys. First slide po. Ayaw mag-move eh. Yun! Okay, bongga. We're back in business. Isa sa pinaka-memorable na graduation na aking nasaksihan ay nangyari noong April 2015 sa... Nag-work na ba to? Hindi pa rin. Click niyo po. Yan. Ay nangyari noong April 2015 sa Subic, Zambales. Kung nakikita niyo po ngayon sa inyong screens, elementary graduation po ng isang batang Aita. Ang pangalan po niya ay Mawe Liwanag. Memorable ito para sa akin kasi yung tatay niya, si Tatay Joseph, yung nasa third photo, natatandaan ko, 1 linggo siyang nagpasan ng, Diyos ko, mahigit 100 kawayan, malalaking kawayan, para lang kumita siya ng pera, para lang meron siyang panghanda sa graduation ng kanyang anak. Next slide po. Araw-araw, nagbubuhat ng kawayan yung pamilya Liwanag. Naglalakad sila ng 3 oras mula sa bundok, pababa ng bayan, pasan yung mabibigat na buho, at pasan nila at papasanin nila ang kahit na ano, makapagtapos lang ng pag-aaral ang mga bata. Ito po ay excerpt doon sa documentary na Kawayang Pangarap. Panoorin niyo po ito. Sa kultura ng mga Aita, mga bata ang pinakamahalaga. Ang kanilang pangarap ang punot dulo ng lahat ng paghihirap. Kanilang tagumpay, matamis na biyaya, buhay. Sa tingin ninyo, kailan kayo bubuo? Hanggat mayroon po akong pinapaano sa pag-aaral, hindi ako titigil. Hanggat malakas pa ako. Hanggang hindi sila makatapos. Ako po si Cara David at ito po, Eyewitness. Next slide po. Ang hindi alam ng maraming tao, mula 2015 nung umeri ang documentary na yan, tahimik silang tinutulungan ng news anchor na si Mike Enriquez, isa sa mga boss ko. For 7 years, tinulungan niya ang pamilya Liwanag hanggang sa, pakiclick po yung slide, pumanaw siya noong 2023. So, 10 taon mula nung una kong makilala, 2015, yung pamilya Liwanag. Namatay na si Mike Enriquez, binalikan ko ang pamilya Liwanag. Panoorin niyo po ito. Hay! Matikas pa rin si tatay. Kumusta, tay? Kumusta, Natatandaan ko itong bahay. Teka, ang kalabaw! Ang kalabaw! Buhay pa ang kalabaw? Buhay po, nasa bundok. I thank God, buhay pa. Si Sir Mike, namatay na. Si Mike Enriquez, siya yung nagbigay sa inyo ng kalabaw. Namatay na. Pero ang kalabaw na binigay niya sa'yo, buhay pa. Nagagamit niyo pa. Ay, mabuti naman. Isa si Mike Enriquez na sa mga nakapanood ng dokumentaryong Kawayang Pangarap noong 2015. Natatandaan ko, ipinatawag ako ni Sir Mike sa kanyang opisina. Gusto raw kasi niyang tulungan ang pamilya Liwanag.
hinandugan niya ng kalabaw ang pamilya para hindi na kailangang magbuhat ng mga bata at maibsan ang pasan ni tatay. Dati po, ma'am, talagang hirap po kami sa kabuhayan. Minsan po nagbubuhat po ako ng mabibigat. Oo. Ngayon po hindi na po dahil may sa tulong niyo po, mayroon na po rin kaming katulong na kahit pa paano po na kalabaw na binigay po ninyo. Eh di matanda na rin ang kalabaw ngayon? Matanda na rin po. Oo, pero pwede pang magtrabaho. Opo. Yung anak niya po yung pinagtatrabaho po. Pero siya buntis ngayon, buntis yung kalabaw na hinayin po. Ah, so dalawa na ang kalabaw lang ninyo? Opo. Dalawa na po, ma'am. Nakakatuwa naman. May kasabihan, kung nais mong humaba ang iyong buhay, matuto kang magbahagi at magbigay. Pumanaw man si Mike Enriquez, buhay ang kanyang alaala sa mga taong natulungan niya. At yung batang si Maui ay papasok na sa kolehiyo sa taong ito. BS Education ang kukunin niyang kurso. Yung batang nagbubuhat ng buhon na nakapink kanina, iyan na siya ngayon. Magka-college na siya sa pasukan. And so my first life lesson for you today is this. Next slide po. Kung nais mong humaba ang iyong buhay, matuto kang magbigay. And this is true for anything in life. Kung gusto mong humaba ang buhay ng inyong tagumpay, ng iyong kayamanan, matuto kang magbigay sa iba. Kung gusto mong humaba ang buhay ng iyong talento, ang buhay ng iyong kaalaman, matuto kang magturo sa mga tao. Kasi habang buhay ang mga taong naturuan at natulungan mo, buhay din ang alaala mo. It's not just about yourself. It's about giving a part of yourself to others. The second life lesson is this: never give up on your dreams. Next slide po. Noong 2016, nagpunta ako sa Lanao del Sur para gumawa ng isang istorya tungkol sa problema ng child marriage dito sa Pilipinas. Alam niyo ba na according to the United Nations, there are an estimated 726,000 child brides in the Philippines, making it the 12th country in the world with the highest number of child marriages. 1 in 6 girls in the Philippines will get married before turning 18. Marami akong na-interview ng mga batang babae noon sa Lanao. At ang tanging pangarap ng mga batang iyon, hindi mag-asawa, kundi makapagtapos ng pag-aaral. Isa sa kanila, si Omnia Ibrahim, who was just 9 years old at that time. At simple lang ang pangarap ni Omnia, makapagtapos ng pag-aaral. Pero sabi niya, hindi ko po alam, baka po ipakasal ako pagdating ng 14 years old. Sabi ko sa kanya, tutulungan kita, do not give up on your dream. So when she turned 14 at nag-birthday siya, kinabahan talaga ako. Tumawag siya sa akin, tapos ang sabi niya, Ma'am, mag-e-enroll na po ako next year. Hindi siya nagpakasal at nagpatuloy siya. And she did, and that is the power of our dreams. Ngayon, si Omnia is in second year college, taking up nursing. Makapangyarihan po ang ating mga pangarap. May kapangyarihan po itong makapagpabago ng kamalayan or ng mindset. Makapangyarihan po ang ating mga pangarap. Kaya nitong makapagpabago ng buhay at pag-iisip. At kaya nitong baguhin ng ating mga komunidad. So do not ever give up on your dreams. Mula sa Mindanao, magtungo tayo sa Visayas. Sa probinsya ng Eastern Samar, kung saan nakilala ko ang ilang child laborers. Isa sa kanila si Anthony ng Giwan, Eastern Samar. Click po ulit.
there is an estimated 863,000 child laborers in the Philippines at isa doon si Anthony. Si Anthony ay sumisisid ng sea urchins or tuyom. Tuyom din, diba tawag ninyo? Tuyom. O kaya sea cucumbers, balat. Balat din ba tawag ninyo? Ayun. So, sea cucumbers at saka tuyom ang sinisisid niya para may pambaon siya sa eskwelahan. At tulad ni Omnia, ang pangarap ni Anthony ay makapagtapos lang din ng pag-aaral. Pero tinanong ko siya, sabi ko, ano ba gusto mong maging trabaho? Bakit gusto mong makapagtapos ng pag-aaral? At nagulat ako sa kanyang sagot. Panoorin niyo po ito. Documentary na alkansya ay nagkamit ng nomination at the International Emmy Awards in New York noong 2012. It was the first documentary from the Philippines to gain a nomination at the Emmys. Pero alam niyo po, hindi ito yung pinakamalaking karangalan ng istoryang ito. Alam ko po, walang masama sa pagiging janitor at walang masama dun sa pangarap na makapunta ng Maynila. Pero alam ko na may kapangyarihan ng edukasyon. Inisip ko, baka pwede ko pang ma-inspire si Anthony na kapag nakapag-aral pa siya, baka mabago yung pangarap or tumaas pa ng konti ang panaginip. So, sa tulong ng ibang mga viewers ng Eyewitness, nag-ambag-ambag ng pera at pinag-aral namin si Anthony. At ito na po si Anthony, ang kanyang journey. 2012, 2016 gumraduate ng ngayon, nakapagtapos na po siya ng kolehiyo. Ang kurso niya ay BA Political Science. So guys, please never give up on your dreams. Never give up on education. The great Nelson Mandela once said, education is the greatest weapon we can use to change the world. Dalawa na yun, eh. Lastly, last life lesson, never give up on people. Palagi akong tinatanong ng mga tao, Kara, bakit ka lumulusong? Bakit ka umaakyat ng bundok? Bakit sa lahat ng pupuntahan yung pinakaliblib na lugar pa ang pupuntahan mo? Palagi akong tinatanong, bakit ko ginagawa yon? Pwede namang humanap ng storya sa mas malapit, but pinupuntahan ko yung pinakaliblib. Kasi po, sa 30 taon ko bilang mamamahayag, natutuhan ko po na yung pinakamadidilim na sulok ng ating bayan, kahit gaano kadilim, posible pa rin sumilip ang liwanag. Laging may liwanag sa gitna ng dilim. At totoo po ito, gaano man tayo kahirap sa lapi, napakayaman natin sa malasakit. Doon sa mga mahihirap na komunidad, doon ko nakita yung napakabubuting mga tao, bukal sa pusong tumulong kahit salat sila sa pera. Alam niyo po, ang nagturo sa akin ito ay ang aking mga kaibigan na mga mangyan sa Mindoro Oriental. They are one of the most discriminated in Mindoro, and they are often called primitive, uncivilized, and uneducated. Pero noong nakipamuhay ako sa kanila, nalaman kong mas matalino sila sa akin. Hindi ko malilimutan, may isang bagay na itinuro sa akin yung mga mangyan, na ituturo ko rin po sa inyo ngayon. Ang sabi nila sa akin, Ma'am Kara, pag nahihirapan ka na, tandaan mo lang, ang mabigat ay gumagaan kapag marami ang pumapasa. Panoorin niyo po itong ambulansyang depaa. Ang mabigat ay gumagaan kapag marami ang pumapasan. At dahil pagkatapos lumabas nitong documentary na ito, kahit papano gusto naming pagaanin yung pinapasan ng mga mangyan, pagkatapos ng docu na iyon, marami ang nakapanood at nahipo ang puso. At eto po,
Nakapagpatayo po kami ng 10 iba't ibang health centers sa gitna ng bundok para hindi na kailangang maglakad ng napakalayo ng mga mangyan. Hindi namin kayang magpatayo ng ospital, pero kahit papano may halfway house kung saan kapag may emergency, doon sila pupunta. Kanina, while I was having lunch, I met one of your classmates, batchmates. His name is RJ Castillon. Are you here? Nandito ba si RG Castillon? Si RG. Sabi sa akin ni RG, Ma'am Cara, you saved my life. Sabi ko, hala, ngayon lang kita nakita. Paano kita sinave? Sabi niya, apparently, he was able to watch this documentary, Ambulansyang Depaa, at doon na solidify ang kanyang dream to become a doctor in the communities. Palakpakan natin si RG. Marami sa inyo ang napakatatalino. Marami sa inyo ang magiging doktor, social worker, teachers, scientists in the future. I hope you can consider in your hearts also devoting some of your time to the communities, katulad ni RG, na tutulong sa komunidad kasi kailangan nila na mapagaan ang kanilang pinapasan. At kung mas marami tayong magpapasan, mas gagaan ang kanilang pinapasan. Kapag nahihirapan na kayo sa trabaho at nawawalan na kayo ng pag-asa, please just remember the stories of Mike Enriquez at ng Palilya Liwanag. Alalahanin ninyo yung pangarap ni na Anthony at Omnia at yung bayanihan ng mga katutubong mangyan. Never give up on your dreams, never give up on people. At kung nais mong humaba ang buhay at ang iyong tagumpay, matuto kang magbigay. Alam niyo po, sasabihin ng iba dito, madaling sabihin, mahirap gawin. Kasi sa dami ng problema sa Pilipinas, I know that sometimes you might feel hopeless, you might feel helpless, you might think na wala tayong pag-asa. But let me remind you this, hindi mo kailangan maging milyonaryo para makatulong sa kapwa mo. At hindi mo kailangang maging politiko para makapaghatid ng pagbabago. Never, ever, ever underestimate the power of compassion. At laging tatandaan ang life lesson ng mga mangyan sa ating lahat na sinishare ko na po sa inyo. Ang mabigat ay gumagaan kapag marami tayong pumapasan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit pagtatapos ang tawag sa graduation. Marahil pagtatapos sa mga pagsubok, pero ang totoo, simula pa lang po ito ng mga pagsubok ninyo. Pagtatapos ng pag-aaral, pero hindi ba dapat patuloy tayong natututo at dapat hindi natatapos ang pag-aaral? Pagtatapos ng kabataan, pero hindi ba sa paglilingkod dapat palagi nating bitbit ang pag-asa at pangarap at idealism ng kabataan? So, hindi po ito pagtatapos, kundi isang simula. And good luck to all of you, maligayang pagsisimula sa inyong lahat. Pagsisimula ng inyong mga pangarap para sa sarili at para sa mas nakararami. Congratulations, MSU IIT Cats! Congratulations to all of you. Magdasal, magpasalamat at magmalasakit. It's an honor to be with you on your graduation day. Maligayang pagsisimula. Salamat po. Pwede ba ako mag-request ng pang TikTok? Pwede ba? Wait lang, ulitin ko yon. Maayong hapon, Iligan, MSU IIT! Woo! Ang gagaling nyo!
Thank you! Maraming